Baliw ka na ba? Isusuko mo ang isang posisyon na may suweldong $150,000 at pinakamataas na katungkulan sa bansa? Iyan ang mga salitang ibinato sa akin ng aking mga kasamahan. Bakit ko nga ba biglang isinuko ang lahat? Ako na nagpapalipad ng F-22 Raptor, ang pinakamahal na fighter jet sa buong mundo. Ngunit, baliw nga ba talaga ako? 20 taon ng buhay ko ang inilaan ko para maging isang piloto ng fighter jet na naghahari sa himpapawid. Isinantabi ko ang lahat ng emosyon at tanging misyon lamang ang inisip. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahang nakilala ko ang isang bansa na tinatawag na Pilipinas at isang lalaki. Sila ang tuluyang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Nagsimula ang lahat sa isang 2 linggong joint military exercise, ngunit sa maikling panahong iyon, isang maliit na butil ang itinanim sa aking puso na pagkalipas ng 1 taon ay ganap na bumago sa aking buong pagkatao. Mula sa paglipad sa himpapawid sa bilis na Mach 2.0, paano ako napunta sa pag-iyak habang gumagawa ng sinigang. Ito ang kwento kung paano ang isang top talent ng US Department of Defense ay natuto tungkol sa buhay mula sa mga tinderang Pilipina sa palengke. Ang aking kwento ng pakikibagay sa buhay sa Pilipinas na mas mahirap pa kaysa sa pagpapalipad ng fighter jet ay tapat kong ibabahagi sa inyo ngayon. Lahat ng mga sandali, mula sa pag-iwan ko sa cockpit ng F-22 hanggang sa paglapag at pagtira ko sa lupain ng Pilipinas, dahil ang pagbitiw sa posisyon bilang pinakamagaling na fighter jet pilot sa mundo ay hindi naging isang madaling desisyon. Ang video na ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang kwento. Simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng swerte sa inyo. Maagang tag-araw ng 2024 nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang naramdaman ko ay maalinsangan. Sanay sa tuyong klima ng Arizona Air Force Base, ang alinsangan ng Pilipinas ay bago sa aking pakiramdam. Major Jennifer Lee, welcome to the Philippines. Ako po si Captain Rafael Santos. Ang opisyal ng Philippine Air Force na sumalubong sa akin ay mas bata kaysa sa aking inaasahan. Kahit na nakasuot ng asul na uniforme, mayroon siyang malumanay na aura. Captain Santos, nice to meet you. Sa aking profesional na pagtatanong, isang ngiti ang isinagot ni Captain Santos. Opo, Major. Handa na po ang lahat. Ihahatid ko muna kayo sa inyong tutuluyan. Bukas pa naman po magsisimula ang flight, kaya kailangan ninyong magpahinga ngayong araw. Pagdating sa aking kwarto, laking gulat ko nang makita ang isang welcome kit na may pangalan ko. Mayroon itong mga tradisyonal na Pilipinong pasalubong tulad ng dried mangoes at polvoron, mga lokal na produkto, at isang welcome card na nakasulat sa Tagalog. Isang bagay na hindi ko kailanman maiisip na mangyayari sa isang US military facility. Hindi mo na kailangang ihanda ang mga ito. Kailangan nating mag-focus sa misyon, umiling si Captain Santos. Hindi po, Major. Kayo po ay aming panauhin. Isa lamang po itong maliit na regalo bilang paggunita sa inyong pagdating sa Pilipinas. Kinabukasan, sa Clark Air Base, nagsimula ang briefing. Isa ako sa iilang babaeng piloto na nagpapalipad ng F-22 Raptor. Nakasama na rin ako sa mga operasyon sa Afghanistan at Iraq. Ang training na ito ay isasagawa ng my partner, Major Jennifer Lee. Ikaw ay ipapares kay Captain Rafael Santos. Sa sinabi ng commanding officer, napabuntong hininga ako sa aking isipan. Ang maipares sa isang lokal na piloto ay isang mahirap na misyon. Major, sana maging maayos ang pagsasama natin. Lumapit si Captain Santos nang may palakaibigang ngiti. Masyado siyang masayahin para sa isang sundalo. Opo, Kapitan. Siguraduhin ninyong susundin ang protocol at mangyaring sundin ang aking mga utos. Major, ito ay isang joint training. Hindi ito tungkol sa pag-uutos.
kundi sa pagtutulungan. Pareho tayong matututo rito, di ba? Sa ikatlong araw ng pagsasanay, nagsagawa kami ng air combat simulation sa ibabaw ng West Philippine Sea. Ang aking F-22 at ang FA-50 ni Captain Santos ay sabay na lumipad patungo sa isang kunwari kalaban. Major Lee, may namata ang target sa 3 o'clock. Ako na ang unang lalapit. Negatibo, Kapitan. Ayon sa plano, ako ang mauuna. Magsilbi kang suporta mula sa likuran. Hindi pa man natatapos magsalita si Captain Santos, isang warning alarm ang tumunog sa aking sasakyang panghimpapawid. Problema sa makina. Bigla itong nagsimulang bumaba ng altitude. Major Lee, anong status mo? Report. Hindi stable ang F-22. Hirap akong i-maintain ang altitude. Susubukan kong mag-emergency landing. Kalmado ang aking boses, ngunit kumakabog ng mabilis ang aking puso. Sa mga sandaling iyon, ang FA-50 ni Captain Santos ay lumapit sa tabi mismo ng aking jet, Major Lee. Ang lupain sa unahan ay hindi angkop para sa landing. Sundin mo ang aking utos. Ipihit mo ang eroplano patungo sa dagat. Nag-alinlangan ako. Nakasaad sa manual na kailangan kong lumapag sa pinakamalapit na kalupaan. Magtiwala ka sa akin. Kabisado ko ang lugar na ito. Sa mga salitang iyon, dahan-dahan kong ipinihit ang eroplano. Sinunod ko ang utos ni Captain Santos. At makalipas ang 10 minuto, ligtas akong nakalapag sa isang reserbang runway sa isang maliit na isla malapit sa Subic Bay. Ayos ka lang ba? Mayroon ka bang mga pinsala? Kapitan, bakit hindi mo sinunod ang manual? Dapat ay sa pinakamalapit na kalupaan tayo lumapag. Ang sagot ni Captain Santos ay hindi ko inaasahan. Ang pinakamalapit na kalupaan ay isang komunidad ng mga sibilyan. Kung nagkaroon ng aksidente sa iyong emergency landing, malaki sana ang pinsala. Laging nauuna ang tao. Sa sandaling iyon, isang maliit na bitak ang nabuo sa aking puso. Para sa akin na laging iniisip ang misyon at mga patakaran, ang kanyang pagpapasya na unahin ang mga tao ay isang malaking sampal sa akin. Matapos ang insidente, bahagyang nagbago ang aming relasyon. Araw-araw pagkatapos ng training, sabay kaming kumakain, at madalas ay ikinukwento sa akin ni Captain Santos ang tungkol sa kulturang Pilipino. Sa Amerika, hindi naman kayo ganoon kadalas tumawag sa inyong mga magulang, di ba? Dito, napakahalaga talaga ng pamilya. Sa huling araw ng training, nag-alok si Captain Santos. Bukas ay wala tayong opisyal na schedule. Gusto mo bang mamasyal sa Maynila? Gusto kong ipakita sa iyo ang totoong Pilipinas. Inaasahan ko ang iyong pagiging tour guide. Kinabukasan, dumating si Captain Santos na nakadamit sibilyan. Tawagin mo na lang akong Rafi ngayon. Magkaibigan tayo ngayon, hindi mga sundalo. Habang nakasakay kami sa MRT, nakaranas ako ng cultural shock. Mga kabataang nag-aalok ng kanilang upuan sa mga nakatatanda. Mga pasaherong tahimik na sumusunod sa pila. Bakit ganyan ka makatingin? Gulat na gulat ka. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaayusan at paggalang. Ibang-iba sa subway sa Amerika. Mula pagkabata, itinuturo na sa amin ang konsepto ng tayo. Mas mahalaga ang komunidad kaysa sa individual. Nang araw na iyon, nilibot namin ang Intramuros, uminom kami ng kapeng barako sa isang lumang bahay at umakyat sa isang rooftop bar sa Antipolo para tanawin ang buong Maynila. Ang sinigang na kinain namin para sa tanghalian ay kakaiba sa una, ngunit pagkatapos ng ilang subo, naramdaman ko ang isang pamilyar na lasa. Masarap. 'Di ba? Ito ang paboritong lutuin ng nanay ko. Sana isang araw, matikman mo rin ang sinigang na luto niya. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang oras ng paghihiwalay. Bukas na pala ang alis mo. Nakakalungkot, mayroong sinseridad sa boses ni Rafi. Naramdaman ko rin ang bigat sa aking dibdib. Pwede ko bang makuha ang personal contact number mo?
Kung mayroon kang mga katanungan sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling tumawag. Sa loob ng 10 taon sa serbisyo, hindi ako kailanman nakipag-ugnayan ng personal sa labas ng misyon. Ngunit sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan kong ibinigay ang aking numero. Tatawagan kita kapag natuto na akong magtagalog. Pagbalik sa Amerika, bumalik din ako sa dati kong routine. Mahigpit na schedule ng training, mga pulong, paggawa ng report, lahat ay tulad ng dati. Ngunit ang puso ko ay nagbago na. 1 buwan pagkatapos kong bumalik, nagkaroon ng aksidente sa isang training flight. Nasira ang isang bahagi ng eroplano sa paglapag at nagtamo ako ng bahagyang pinsala. Mabuti na lang at hindi malubha, ngunit binigyan ako ng 1 buwang bakasyon habang nakahiga sa kama ng ospital. Sa unang pagkakataon ay pinag-isipan ko ang aking buhay. Mula sa edad na 14, pangarap ko ng maging piloto at isinakripisyo ko ang lahat para sa pangarap na iyon. Ngunit isang mensahe sa aking telepono noong gabing iyon ang nagpabago sa lahat. Ito ang sinigang na niluto ni Mama ngayon. Naalala kita, Major, kaya pinadala ko ang litrato. Magpagaling ka agad. Isang mangkok ng sinigang sa litrato ang nagpaiyak sa akin. Doon ko napagtanto kung gaano ako kalungkot, kung gaano ko kinasasabikan ang init ng pagmamahal ng isang tao. Kinabukasan, gumawa ako ng isang mapangahas na desisyon. Nagsumite ako ng request para sa leave of absence. Humiling ako ng isang taong personal na bakasyon. Gusto kong hanapin ang aking sarili. At gusto kong matuto ng Tagalog. 3 linggo ang lumipas, muli akong tumuntong sa Anaiya. Nang makita ko si Rafi na naghihintay sa labas ng arrival area, nakumpirma kong tama ang aking desisyon. Hindi ko inaasahan na darating ka talaga. Welcome back, Jennifer. Gusto kong matuto. Hindi lang Tagalog, kundi pati na rin ang magmahal. Sa unang araw ko sa isang language school sa Universidad ng Pilipinas, para akong isang dayuhan sa sarili kong mundo. Puno ang klase ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa, ngunit karamihan ay nasa early 20s. Ang isang 32 taong gulang na U.S. Air Force Major ay tiyak na kapansin-pansin. Mas mahirap ang klase kaysa sa inaasahan ko. Mula sa alpabeto hanggang sa mga pangunahing pagbati, lahat ay bago. Mas mahirap pa ito kaysa sa flight training. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Rafi na ipakikilala niya ako sa kanyang pamilya. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga magulang ko. Ang bahay ni Rafi ay isang apartment sa labas ng Maynila. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang masarap na amoy ng pagkain. Ma, ito po si Major Jennifer na ikinukwento ko sa inyo. Tuloy ka. Hija. Galing ka pa sa malayo. Sana magustuhan mo ang aming pagkain. Ang hapunan ay mas komportable kaysa sa aking inaasahan. Ngunit pagkatapos kumain, habang nagkakape kami sa sala, maingat na nagtanong ang kanyang ina. Bilang isang Amerikana, siguradong malaki ang pagkakaiba ng kultura namin. Hindi ka ba nahihirapang mag-adjust? Maraming kahulugan ang tanong na iyon. Para itong nagtatanong na, bakit ka pa pumunta rito sa Pilipinas? Ano ang relasyon ninyo ng anak ko? Opo, malaki po ang pagkakaiba. Ngunit iyon po ang dahilan kung bakit gusto kong matuto. Gusto ko po ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ngumiti ang kanyang ina sa aking sagot. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Sumunod na linggo, inimbitahan ako ni Rafi sa isang get-together ng kanyang mga kaibigan. Nakilala ko ang kanyang mga college batchmates sa isang cafe sa tabi ng Manila Bay. Wow! Totoo ba? Dati kang miyembro ng U.S. military? Ang galing! Sabi ng isang kaibigan sa Ingles habang nagbubulungan ang mga babae. Mukha siyang masyadong matapang. Iba siya sa atin. Pauwi. Tinanong ko si Rafi. Takot ba sa akin ang mga Pilipino? Hindi naman sila takot. Maraming Pilipino lang ang hindi alam kung paano kikilos kapag nakakakilala ng taong iba sa kanila. Lalo na sa isang babaeng tulad mo na puno ng kumpiyansa at dominante.
Kung gayon, anong dapat kong gawin? Dapat ba akong magmukhang mahina? Hindi. Maging ikaw lang. Panahon ang magtuturo sa kanila. Ha? 3 buwan sa language school. Napagtanto ko na hindi sapat ang pag-aaral ng wika para maunawaan ang kulturang ito. Nag-enroll ako sa isang cultural immersion program sa isang probinsya. Natuto akong humabi ng tradisyonal na tela at sumayaw ng mga katutubong sayaw. Noong unay hindi komportable, ngunit ang katahimikang dala ng paggawa nito ay nagbigay ginhawa sa aking puso. Tuwing weekend, nagsimula akong mag-part-time sa Divisoria. Isang may-ari ng tindahan ng damit ang humiling sa akin na tulungan siyang makipag-usap sa mga dayuhang customer. Naku, itong Amerikana nating alaga. Pumapayat. Kumain ka pa. Hija! Kumain ka pa. Noong una, nabigla ako sa pagmamahal ng mga tinderang ale, ngunit unti-unti, nagustuhan ko ang kanilang init. Sumali rin ako sa isang local volunteer group. Binisita namin ang mga bahay ng mga matatandang nag-iisa para tulungan silang maglinis at maging kausap. Mas maganda ka pa pala sa mga nakikita ko sa American TV series. Gusto mo ba ang bansa namin? Opo. Sobrang gusto ko po. Ang babait ng mga tao. Isang beses, pagkatapos ng volunteer work, umulan ng malakas at wala akong dalang payong. Isang may-ari ng tindahan sa tabi ang nag-abot sa akin ng payong. Dalhin mo na to, isauli mo na lang kapag napadaan ka ulit. Nagulat ako sa kultura ng pagpapahiram ng payong sa isang estranghero. Isang bagay na mahirap isipin sa Amerika. Isa pang beses, bigla akong hinimatay sa loob ng tren. Dahil siguro sa sobrang pagod at stress. Pagmulat ko, maraming tao ang nakapaligid sa akin. Nag-aalala. Nang gabing iyon, sa kama ng ospital, tinawagan ko si Rafi. Agad siyang dumating. Bakit mo pinapabayaan ang sarili mo? Sinabi ko na sa iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Sa kanyang mga matang puno ng pag-aalala, biglang tumulo ang aking mga luha. Hindi pa ako kailanman tumanggap ng tulong mula sa iba. Palagi akong mag-isa. Pero dito, lahat ay tumutulong. Bakit ganoon? Ganyan kami. Itinuro sa amin na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtayo ng mag-isa, kundi sa pagsandal sa isa't isa, bayanihan. Sa mga salitang iyon, mas marami pang luha ang pumatak. Ang kahulugan ng lakas na alam ko ay tuluyang nagbago. 6 na buwan matapos kong makumpleto ang language course, tumawag ang ina ni Rafi. Jennifer, Hija, may oras ka ba ngayong weekend? Sama ka sa amin sa probinsya. Maghahanda kami para sa piyesta. Nang weekend na iyon, nagtungo kami sa isang maliit na bayan sa Batangas. Bahay iyon ng lola ni Rafi. Dito, ipinanganak si Mama. Ilang beses sa isang taon kami bumibisita rito. Ang kanyang lola ay mukhang nasa 80s na, ngunit kahanga-hanga ang kanyang lakas. Naku, kay gandang bata, kailangan mong kumain ng marami. Iyon ang kanyang unang sinabi. At agad nagsimula ang paghahanda para sa piyesta. Dahil unang beses ko, ako'y naging lampa. Minsan, sobra ang nailalagay kong sangkap. Minsan, nasisira ko ang gulay. Ngunit ang mga ale sa paligid ay matiyagang nagturo sa akin. Ang pinaka-nakakagulat ay kung paano ang lahat ng ito ay ginagawa ng sama-sama. Ang mga kapitbahay ay dumating para tumulong. At ang mga bata ay nagsilbing mga utusan. Jennifer, Hija, ganyan din ba kayo maghanda ng pagkain sa Amerika? Hindi po. Sa Amerika, kanya-kanya po. Mag-isa. Naku, ang lungkot naman. Ang tao ay dapat mamuhay ng magkakasama. Nagpatuloy ang paghahanda hanggang hapon. Nang papalubog na ang araw, sa wakas ay natapos ang lahat ng gawain. Bago kami umuwi, tinawag ako ng ina ni Rafi sa isang tabi. Heto, dalhin mo. Ikaw ang tumulong magluto nitong adobo. Habang inaabot ko ang maliit na lalagyan ng pagkain, napansin kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Sa sarap mong magluto.
Sigurado ka bang Amerikana ka? Biro niya. Ngunit may malalim na kahulugan sa likod nito. Gusto ko na pong maging Pilipina. Sa mga salitang iyon, sandaling tumahimik ang kanyang ina at mahigpit na hinawakan ang aking kamay para nakitang tunay na anak. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ito ang hinahanap ko. Ito ang matagal ko nang inaasam. Ang yakap ng isang pamilya, ang pakiramdam ng pagiging kabilang, at ang walang kondisyong pagmamahal. Isang taon na ako sa Pilipinas at malapit nang matapos ang aking leave. Nakatanggap ako ng email mula sa U.S. Air Force na nagtatanong kung babalik na ba ako. Kailangan ko nang magdesisyon. Mukhang kailangan ko nang bumalik. Sabi ko kay Rafi na tahimik lang na nakikinig. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang lugar sa Tagaytay. Nasaan tayo? Nang tumayo kami sa isang burol, tanaw namin ang buong lawa ng Taal. Ito ang lupang binili ko pagkatapos kong magretiro sa serbisyo. Balak kong magtayo ng bahay dito balang araw. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Rafi ang isang maliit na kahon. Hindi singsing ang laman, kundi isang susi. Ito ang susi sa bahay na hindi pa naitatayo. Simboliko lang. Kung magdesisyon kang makasama ako, sabay nating itatayo ang bahay na ito. Pero paano ang karir ko? Anong trabaho ang mahahanap ko rito? Maraming mga U.S. Philippine Aerospace Companies dito. Siguradong mayroong naghahanap ng isang taong may karanasan tulad mo. Pero, desisyon mo pa rin yan. Huminto siya sandali at tumingala sa langit. Ayoko nang nasa langit. Gusto ko nang mamuhay sa lupa kasama ka. Isang buhay kung saan makikita kita tuwing gigising ako sa umaga. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagdesisyon ako. Nagsumite ako ng aking resignation sa U.S. Air Force at nagpasya na simulan ang isang bagong buhay sa Pilipinas. Ang aming kasal ay maliit at simple. Ang pamilya ni Rafi, ang mga kaibigang nakilala ko sa Pilipinas, at ang aking mga magulang na lumipad pa mula sa malayo. Lahat sila ay nagdiwang para sa aming bagong simula. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang consultant sa isang U.S. Philippine Aviation Company. Ginagamit ko ang aking karanasan para tulungan ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Minsan, kapag maaliwalas ang panahon, tumitingala ako sa langit at naaalala ang mga araw na lumilipad ako sa ibabaw ng mga ulap, sakay ng F-22. Noon, akala ko iyon na ang lahat para sa akin. Ngunit ngayon, alam ko na, ang nagbigay sa akin ng mas mataas na lipad kaysa sa isang fighter jet ay ikaw at ang bansang ito. Madalas kong sabihin kay Rafi, palagi siyang sumasagot ng nakangiti. Sabay tayong lumilipad, Jennifer. Ngayon at magpakailanman. Tinanong ako ng mga tao, pinagsisisihan ko ba ang pagsuko sa karerang pinangarap ko? Palagi akong may iisang sagot. Hindi, ni minsan. Dito, mas naging buo ang aking pagkatao. Ngayon, mula sa bintana ng aming bahay, tanaw ang magandang tanawin. Tuwing umaga, gigising ako sa amoy ng sinangag na niluluto ni Rafi. At sa gabi, sabay kaming kumakain ng mga pagkaing ipinapadala ng aking biyenan. Isang buhay na hindi ko kailanman naisip noong ako'y isang U.S. Air Force Major.